Balita, hindi pa man naipapatupad ang water interruption dahil sa paguba ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila, naghahanda na ang ilang residente. Pero base sa pag-aaral, pagdating daw ng 2040, ay posibleng tumaas ang water stress sa bansa. Balita hatid ni Cedric Castillo. Kahit pa iba na ang kulay ng tubig, lubos-lubos na saya pa rin ang hatid sa mga batang ito ng kanilang inflatable pool. At kahit pa mag-refill, tuloy ang tampisaw, walang worry kahit si Mami. Pag bukas mo ng gripo, malakas yung ano niya. Pressure. Yung pressure niya. So wala po kayo na-observe ngayon na humihina o nawawalan na supply? Wala naman po. I'm swimming kasi mainit nga po ang panahon, di ba? Kung hindi nyo pinagbigyan ngayon, Mama, anong sasabihin mo? Ay pumasok. Sa bahaging yon ng Quezon City at maging sa iba pang panig ng Kamaynilaan, hindi pa naman daw dama ang banta ng water interruption bunsod ng El Nino. May umuulan pa, di ba? So pagka umuulan, actually merong local flows na pumupunta sa Ipo at saka sa Lamesa at nakakadagdag ito dun sa volume na pwedeng i-produce ng concessionaires. Pero hindi raw ibig sabihin, hindi na dapat I am ready. Dahil matapos bawasan ang supply ng tubig galing sa Angat Dam ng 3 cubic meters per second, nakatumbas ng 1.3 million drums ng tubig kada araw o 100 Olympic-sized swimming pool. Kung tuluyang lumala ang El Nino, baka raw bawasan pa ulit ang supply. Pagdating ng summer, mga bandang February to March, magpipik din yung demand sa tubig. At saka ito yung nakikita natin na medyo mas masikip yung situation in terms of kung ano yung pwedeng i-allocate. Most likely, isa sa mga mangyayari dyan is mabawasan yung pressure ng tubig doon sa mga kabahayan natin. Particularly doon sa areas na medyo malalayo doon sa service area and din yung mga matataas na lugar. No? Kaya itong si Manong, handa raw anumang oras magka-water interruption. Sa CR, paligo, yun lang. Sa pagbuhusan ng kubeta. Yung ganitong kalaki, sir, gaano katagal ito sa inyo? Ito, mga isang araw lang naman ito eh. Basta meron, basta kahit konti, basta may makuhanan tayong tubig. Tapos para makaipon tayo. Pero ito raw ang dapat paghandaan sa pag-aaral na ginawa ng World Resources Institute o WRI sa taong 2040. Pinangangambahang nasa kategoryang high o mataas ang water stress sa Pilipinas. Sa score na 3.01, lumalabas na 40 hanggang 80% ng available na tubig ikokonsumo natin base sa pag-aaral. Sa listahan nga ng 161 ng mga bansa, pang 57 ang Pilipinas, habang nangunguna naman ang mga bansa sa Middle East na posibleng may extremely high water stress pagdating ng 2040. Pero maliban sa mga surface water o yung supply ng tubig sa ibabaw ng lupa, base naman sa pag-aaral ng National Water Resources Board, posibleng stress na rin ang groundwater o tubig sa ilalim naman ng lupa sa 9 na lungsod sa Pilipinas pagpatak ng 2025. Ito yung areas na mga identify natin na rapid ang development. Doon sa 2003 study, nakita na nga na medyo bumababa na yung water level dito sa Metro Manila and Metro Cebu. Nagkaroon na tayo ng moratorium, no? So doon sa pag-issue or pagtanggap ng mga application for deep well. Halos 100% ng tubig ng Metro Manila nakasalalay sa surface water, pero mabilis naman daw mapalitan ito. Samantalang ang tubig sa ilalim ng lupa, ibang usapan na raw. Hindi naman ganun kabilis, no? Mag-recharge yan. Responsible use ng water. Kasi sabi nga natin, hindi naman unlimited yung source na yan. No? Cedric Castillo, GMA News.